GIC o Global Insight Consultation LLC na may domain name na gic-hp.com may isa pong scam. Yes, tama kayo na narinig, ang GIC ay isang scam at kabilang ito sa tinatawag na tax fraud o fake job. Pero bakit ko nasabi na ito ay isang scam? Isa-isayin natin ang mga dahilan kung bakit nasabi ko na ang platform ng GIC ay isang scam. Para sa mga wala pang idea dito, ang GIC ay isa daw data consulting and market research company. Specialized daw sila sa mga pag-deliver ng high-quality data insight firm, advertising and media companies, film studios, digital publishing platform, at online novel provider. Pero ano ba ang ibig sabihin o trabaho ng isang data consulting and market research? Pag sinabing data consulting and market research, nagko-collect po ito ng data at nag-a-analyze ng mga pattern, problema at mga opportunity at gumagawa ito ng mga recommendation para sa isang negosyo. Okay, for example, bakit bumababa yung sales kahit mataas yung traffic? Aling bansa o age group ang mas gustong bumili ng product o services ng isang kumpanya? Anong ad creative ang gumagana? Alin ang hindi? Anong dapat baguhin sa pricing, sa content o sa product? So ang company na nasa data consulting and market research ay hindi sila nagbebenta ng produkto. Nagbibigay sila ng direksyon kung paano kikita ang isang kumpanya. Pagdating sa market research, dito na pumapasok yung mga survey, user interviews, mga content testing, mga brand perceptions, studies o mga product testing. Kasama dito yung mga pag-rate ng mga ads, ng mga apps, ng mga videos, trailer, at iba bang mga digital content o product. Sa pag-rate kasi, o dun sa mga survey, ang real user ang pinaka-accurate na source ng insights. Ginagamit nila yung rating para subukan kung effective ang content, kung tatangkalikin ba talaga ng market, iwasan yung flop na launch at ayusin yung marketing bago gumastos ng milyon. No, ginagawa pa rin yan hanggang ngayon, kapatid. Katulad sa Netflix, meron itong tinatawag na Netflix Preview Club. Hindi ito direktang pwede kang kumita dito sa mga trailer, pero dito sa Netflix Preview Club, pwede kang ma-invite para panoorin yung mga previews, mga unfinished content, at mag-fill out ng mga survey pagkatapos mong panoorin yung mga video. Dito sa Netflix Preview Club, merong pagkakataon kang pwede kang makakuha ng bayad o reward depende sa invite program na napasukan mo. Pero pagdating sa mga survey, pagdating sa mga rate to earn, marami pong mga platform ang gumagawa ng mga panluloko sa mga tao para magpanggap na legit na rate to earn para makapang-scam ng sandamakmak na tao. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi para malaman natin kung scam nga ba talaga ang GIC. Ngayon, sa legit na mga rate to earn, ang tunay na kita ay galing po dapat sa kliyente. Ang tanong, paano natin malalaman kung legit nga ba talaga yung mga rate to earn ng mga platform katulad ng GIC? Sa legit na rate to earn, ganito ang proseso na nangyayari. Si client, magpaparate ito sa mga digital content, katulad sabihin natin, trailer, ng isang movie, kasi kailangan ng client ng data para sa advertisement nila. Ngayon, si platform, may mga user na gumagamit. Si user, i-rate nito yung trailer base sa opinion niya sa napanood. Pero sa ganitong proseso kasi, hindi pa ito kikita. Yung user hindi pa talaga kikita ng pera kasi meron pa yung approval ng client. Kapag na-approve na ng client, doon pa lang makakuha ng reward. Ganun kasimple nangyayari yung proseso, kapatid, sa mga legit na rate to earn. Pero sa mga legit na rate to earn, limited lang yung movie trailer na i-rate. Kasi karamihan ng mga studios ngayon ay mayroon ng sariling mga survey na ginagawa. Hindi yung tipong ilang months nang pinaparate yung movie trailer, hindi pa rin natatapos. Madalas isang araw lang yan. Minsan hindi pa aabot ng isang week. Madalas bultuhan lang talaga ng isang araw yung bibigay ng pag-rate. Ganun ginagawa yung legit na rate to earn. No? Pangalawa, limited lang yung user na makakapag-rate katulad sa mga survey. Kaya nga madalas sa mga survey at sa mga legit na rate to earn, nag-aagawan talaga sila, paunahan sila makakuha nung i-rate nila. Hindi lahat ng user makakapag-rate dun sa movie o dun sa trailer. At hindi lahat ng user ay kikita dun sa trailer na yun. Madalas may bilang lang talaga na user na binibigay. Katulad, mga 100 tao lang o 30 na katao lang o depende sa kailangan ng client. O pangatlo, hindi fix ang profit. Ang profit depende sa panel o sa content testing platform o sa feedback style. Madalas hindi pa umaabot po yan ng $1 yung pwede mong makuha. Madalas kasi sa trailer, ang budget lang po dyan ay nagre-range lang ng $5 to $25. So paghahati-hatian yan ng lahat
na mag-rate dun sa trailer na yon. So, hindi talaga kalakihan ng kita sa isang legit na rate to earn. Depende kasi yan sa client. So, ibig sabihin, yung profit ay nanggagaling po sa client. Meron talagang totoong kliyente at nakakapag-generate talaga ng revenue. Ngayon, kung pagbabasehan natin yung legit na rate to earn, malayong-malayo po ang ginagawa ng GIC. Wala talagang totoong kliyente dito. Lahat ng kita ng bawat isa ay galing lang sa pinapasok ng pera ng mga bagong investor. So, paano ko nasabi? Unang-una, sign ng scam ng rate to earn ay mayroong bayad bago kumita o bago magsimula. At kung titingnan mo dito, bago ka makakuha ng task o bago ka makapag-participate sa rate to earn, o kailangan mo munang maglabas ng pera, kailangan mo munang mag-invest. Ibig sabihin, sa bawat contract, may babayaran ka bago magawa yung task. So, mayroon pang upgrade na kailangan gawin para ma-unlock mo yung mga task. Ito po ay isang malaking sign ng scam. Sa legit na company, hindi sila naniningil para magtrabaho ka. Kapag may bayad bago magsimula o bago ka makapagtrabaho, ito po ay isang automatic na scam. Okay, pangalawa, guaranteed ang income per day. Kung titinan mo sa contract daw ng GIC, bawat contract mayroon pong fixed na kita everyday. Pero yung income mo ay nakadepende sa investment na ilalagay mo, kung gaano kalaki yung investment. Habang lumalaki yung investment mo, lumalaki rin yung percentage ng profit mo sa isang araw. Isang sign po yan ng scam. Sa totoong market research, maliit lang yung bayad. Ang bayad ay per task at walang guaranteed na profit. Kasi sabi ko nga, limited lang yung i-rate, madalas wala pa. O limited yung taong mag-rate. At sa bawat rating, hindi mo sigurado kung magkano yung makuha mong income. Kapag guaranteed ang income, isa po itong sign ng fake, scam, at fraud. Pangatlo, ang kita ay galing sa recruitment. Dito sa GIC, malinaw na lahat ng kita dito ay nanggagaling sa recruitment o sa mga bagong pasok na naglalagay lang ng pera sa platform. Bakit? Kung mag-invite ka, mas malaki yung kikitain mo. Dito sa GIC, kikita ka sa direct referral mo at sa indirect referral mo, kikita ka ng 6% at 3%. Ibig sabihin, may level. Once na marami kang mapasok o ma-invite ng sandamakmak na tao dito, kikita ka ng mas malaki. Kapag may ganitong klase ng sistema, hindi po ito research company. Ito ay malinaw na MLM. At red flag ito sa isang data consulting and market research company. Okay, pang-apat, ang task ay walang malinaw na purpose. Sa legit na research kasi, lahat ng gagawin mo ay may purpose. Bakit? May brand, may context, at may rason kung bakit mo pinapanood o nagbibigay ng opinion dun sa isang trailer. Pero dito sa GIC, walang purpose yan. Ginawa lang yan, yung mga task na yan, yung pinapanood mo para kunwari meron kang ginagawa kapalit ng income na makukuha mo. Pero ang totoo, wala talagang saysay yung mga pinapanood mo. Bakit? Paano ko nasabi? Kasi walang sistema na nangyayari. Okay? Walang approval. O kahit nga hindi mo panoorin yung video, basta click ka lang ng click ng button dyan, basta matapos mo yung time, kikita ka pa rin dyan. Ibig sabihin, walang saysay yung ginagawa mo. Walang kwenta yung pag-rate mo dito. Okay? Anong ginagawa mo sa GIC? Panoorin mo yung random video. Walang explanation kung sino yung client, ano yung purpose. Tapos lahat ng user, mapapanood yun, i-rate yun. So kahit ilang linggo na yung nakalipas, okay, yun at yun pa rin yung video na pinapanood mo. Hindi ganun nag-work, kapatid, ang tunay at legit na rate to earn. Ito ay malinaw na isang fake na platform. Fake na rate to earn at isang malinaw na scam. Okay, panglima, walang proof of work. Sa isang legit na rate to earn kasi may automatic tracking yan. Ibig sabihin, bawat nilalagay mo dyan ay nakikita ng platform at nakikita rin ng client. Pero dito hindi. Lahat ng ginagawa mo dyan ay para lang ipakita sa'yo. Kunwari na meron kang ginagawa. Yun lang yun. Dahil wala naman totoong kliyente, hindi mo na kailangan ng proof of work. Bakit? Uulitin ko dahil ito po ay isang fake. Hoy, pang-anim, red flag ang domain. No, kailan ba nagsimula ang GIC? November 13, 2025 lang. Wala ka makikitang kahit anong digital footprint na makakapagsabi na ito ay isang legit na platform. Kaya isang red flag kasi po na once nakagagawa lang ng isang domain, side yan ng isang malaking scam. Ang isang market research company may malinaw na digital footprint. Ano yung mga sign na scam ang GIC? Fake company name. Ang company na ito ay isang fake. Ang platform ng GIC ay gumagamit ng tinatawag na task progressive scam. Ano ang sign? Maliit muna ang payout. Kapag malaki na yung payout, kailangan mo nang mag-upgrade. Okay, biglang mag-e-error ng withdrawal. O mas kilala sa classic task
o upgrade scam. Ano pa? May manager kuno o coach kuno o supervisor na hindi mo naman kilala na nag-guide sa'yo sa chat, nagsisend ng mga script, ng promotion o kumakausap sa'yo na kunwari empleyado ka. Pero yung kausap mo, dami account. Hindi mo naman alam kung sino. Okay, pangatlo, marami din akong nakitang fake proof ng payout sa umpisa para makapag-akit sila agad-agad. Paulit-ulit na template sa GCash at Maya. Lahat ng ito na nandito sa GIC na ang domain name gic-hp.com ay isa pong malaking scam. Ingat din kayo sa mga website ng globalinsightconsult.com at gicord.com. Possible na sa mga susunod na araw ay gumawa rin sila ng clone website para dito. Uulitin ko sa mga legit na rate to earn, dapat walang bayad para makapagsimula o para kumita. Maliit lang ang income, hindi dami ang website at malinaw na merong totoong kliyente at merong purpose. May automatic tracking, walang referral at hindi guaranteed ang income. So ang GIC ay malinaw na isang malaking scam. Kailangan mo itong iwasan ang ganitong klase ng platform. Wag ka pong maglalagay ng ID dito kasi pwede nilang gamitin yan para makapanloko. At kung familiar ka sa swap number, pwede nilang gawin yon gamit lang yung ID na ipapasa mo dito. At baka ginagamit na yung ID mo para makapang-scam o makapanloko ng tao. So ang GIC, ang website na ito ay isang malinaw na scam. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko, anong masasabi mo sa platform nito? So comment mo sa baba ng video na to. So dito natatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilian to. Bye-bye.